Ito ang isa sa mga problema ng aming lumang building. So mula dito sa main drum, tapos napunta siya doon sa pinakadulo, tapos iikot siya pabalik dito, tapos dito naman siya, tapos isa lang ang supply o isa lang ang out niya. Bali yan ang isa sa mga mali namin, kasi kung merong dumi dito sa bandang taas, napakalayo pa ng badyahin ng dumi para lang makalabas, para ma-flush out. So dapat hindi tulad dun sa aming bagong building na bawat row ay may out o may flush na valve. Dapat dito maglagay kami ng T banda dito, tapos tatlong out. So ngayon ang gagawin namin para ma-flush out yung mga dumi o mga putik-putik sa loob nitong mga linyadang to, kasi 2 years na to, so marami ng mga sediments yan sa loob. Ipapump out namin yan gamit itong aming maliit na motor, 12 volt na motor. So galing dito, tapos ipapump out namin yan papunta dun sa pinakadulo. So ito yung pinaka-out niya. So kung mapapansin nyo, napakahaba niyan. Kung merong dumi sa bandang taas, napakahaba pa ng biyahhihin niya. Bababa pa siya dito, ang dumi, tapos pabalik siya doon. At ito yung magiging out niya. So dito siya pinaka-out. Kung mapapansin nyo yan, napakadumi. Oh, puro putik talaga. So everyday namin ginagawa yan, pero hindi pa rin maiwasan o hindi pa rin maubos yung dumi. Ang nangyayari, bumabara dito sa mga nipple drinkers. Mapapansin nyo, yung ibang nipple drinkers dyan ay kukunti na lang yung buhos niya, kasi may mga barado na tulad nito, medyo barado na, mahina na. Pero kung ang plano namin itong tatlo na to, bawat linya dito saka dito ay lalagyan namin ng flush o ng valvula para dito sila mag out. Hindi na mangyayari, hindi na bababa dito ang dumi, hindi na pupunta doon, at hindi na babalik dito o hindi na lalabas dito. Bali bawat row ay magkakaroon sila ng sarili nilang out na valvula. So ganyan ang plano namin. Baka yun ang next na project namin dito sa aming poultry farm. And sa ngayon sineset up namin ang motor, ang maliit na motor na 12 volts para i-flashing to, kasi meron sana kaming compressor, kaso medyo mabigat at maputik na naman dito sa farm. Saka na lang namin i-set up ang compressor. So yan yung motor, tapos i-blow namin mula dito. Yan. So tignan natin kung gaano kadumi yung lalabas na tubig. So ready na guys. Ano daw? Interior. Pasok namin ngayon yung out ng maliit na valve o maliit na motor. Sarap pag nalangkan. Medyo mahina lang siya, pero at least binublow niya. Ayan, saksak natin dito. Open mo dun sa mga ano. Tapos i-open natin ngayon, i-blow natin ngayon. Yan, kung makita nyo, yan. So, nagsipaglabasan talaga yung mga dumi. Iba na din yung kulay ng tubig siguro dahil dito sa mga maliliit na dumi. Bubuga na. Ito na. So yan, kung makikita nyo, sobrang dumi niya. Kailangan namin i-flush out yan at least once a week para hindi bumara sa mga nipple drinker. So kailangan namin, i-build up muna natin ng pressure. Tapos tignan nyo, pag inopen ko yan, talagang lalabas yung mga buong sediments. No? Ganyan siya kadumi. So at least once a week pinapa-flushing namin yan.
para hindi nababarahan yung ating mga nipple drinker. Kasi once na mabarahan yan, mga nipple drinker na yan, may chance na ma-dehydrate ang ating mga manok, which is na nangyari na sa amin dati. Nagkumpiyansa kami, tapos mayroon parang mga barado na ayun, namatayan. Okay, wala. So baguhin namin ang sistema ng aming water line. Maglalagay kami ng tatlong out na dito, pangalawa at pangatlo. Bali bawat line, bawat linya ng banda sa taas, banda baba at sa pinakababa ay may out na siya para hindi na lumalayo pa yung dumi. Bukasan ano. So hanggang dito na lang ang video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo lagi sa mga aming ginagawa dito sa aming poultry farm.